Ang tanong, pwede bang maglagay sa freezer ng mga tuyo? Kagaya ng tuyong danggit, dilis, pusit. Bakit hindi? 'Di ba? Mas maganda nga siyang ilagay sa freezer kasi mas napapahaba niya yung shelf life ng mga to, 'di ba? Kaya ang ginagawa ko ay nilalagay ko siya sa Ziploc, tapos nilalagay ko siya sa freezer. Kaya maski ilang buwan yan, hindi siya inaamag. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-organize ng mga tuyo. Let's go! Ito yung mga dried fish ko na nakalagay lang sa Ziploc. Okay din naman to, kaso kapag nilalagay ko na yung mga dried fish, lumulundo sa sobrang lambot ng plastic. Kaya ang itsura niya, parang nakatambak lang. Kaya bumili na lang ako ng reusable food storage bag. Actually, na-vlog ko na to dati. Nung may field trip yung mga anak ko, dito ko nilagay yung mga chichirya. Ang kagandahan sa storage bag na to, bukod sa reusable, BPA-free din siya. At saka hindi to madaling mapunit. At pwedeng ilagay sa freezer. May 4 sizes pala na pagpipilian. Ang binili ko lang ay small at medium. Dahil airtight nga to, maski anong ilagay niyo dyan, hindi basta-basta sisingaw at mababasa. Tatagal din yung pagiging fresh ng mga pagkain. Pwede kayo maglagay ng gulay dyan, lalo na yung mga dahon-dahon. Tapos yung mga ilalagay nyong karne sa freezer, napoprotektahan sa freezer burn. Kumbaga, hindi lang nagpapatagal ng freshness ng pagkain, kundi organized din tingnan. Dahil kahit papano, nakikita yung mga laman. Natuwa lang ako sa product na to kasi hindi siya yung malambot na plastic, yung pwede siyang itayo. Dati ang nilalagay ko lang dito bukod sa chichirya, yung mga giniling, diyan ko nilalagay yung mga nakaportion na. After kong tanggalin yung karne, huhugasan ko lang yung storage bag, tapos patutuyuin. Tapos ilalagay ko lang sa cabinet. Hindi siya bulky, kaya space saver talaga. At saka mura lang to ha, mas mahal pa nga yung iced coffee nyo eh. Kung itatanong nyo kung magmo-moist ba yung mga tuyo sa freezer, hindi po. Ilang taon ko na pong ginagawa yan, promise. At saka, hindi nangangamoy tuyo yung freezer namin. Nasa pag-organize lang kasi yan. Tapos ngayon, ang ganda pa nalalagyan ng mga tuyo ko. Ay! Nabigyan ko ng karangalan ang mga tuyo. Ayan o. Ang kagandahan nito, reusable siya. Protektahan natin si Mother Earth. Tapos, ayan o. Hindi siya tumatagas. Kasi ganun siya kasilyado. O. Pwede nyo lagyan yung mga tira-tirang ulam nyo or magpo-portion kayo ng mga giniling or mga karne. Mabilis kasi ako maumay, kaya hanggat maaari, nag-i-stock talaga ako ng mga ganito, mga tuyo, mga dried fish, dried puset, ganan, iba't ibang klase ng tuyo. Hindi ko sinasabi na binubudol ko kayo ha, pero parang gano'n na nga. Kaya check out nyo na, para yung ref nyo hindi mangamoy trauma. Ito lang ang masasabi ko, budol responsibly. Okay, dahil may sobra pa akong storage bag. Ganito naman ang ginagawa ko sa queso de bola. Aminin nyo, hindi nyo kinakain yan, dinidisplay nyo lang sa lamesa. Kaya para mapakinabangan, ang ginagawa ko, ginigrate ko na siya. Tapos, ini-stack ko na siya sa ref para anytime na kailangan ko ng cheese sa aking mga niluluto, binubudbud ko na lang. Lalo na sa spaghetti at kaldereta. Ay, may napanood pala ako. Yung AI na nagsasalitang prutas at gulay, tapos lagi silang galit, nanunood ka lang naman na sermonan ka pa. Yung tira-tirang cheese daw, huwag nyo raw basta-basta ilalagay sa plastic. Kailangan daw ibalot mo raw to sa paper bag bago i-stock sa ref. Meron naman akong sandwich bag, kaya yan ang ginamit ko. Ang purpose niyan, para hindi madaling mag-molds. Eto na siya! Di ba ang organize niya tingnan? Oh, ang linis! Thanks for watching guys! Bye!